Narito ang update sa Bulkang Mayon. Nagbuga ito ng makapal na usok at nagpaula ng abo sa mga kalapit na komunidad. Nakaalerto na rin ang mga nasa extended danger zone o yung 7 hanggang 8 kilometrong palibot ng bulkan. Live mula roon, nakatutok si Ian Cruz. Ian? Mel, naghahanda na nga ang gobyerno sa posibilidad na matagal na manatili sa mga evacuation center ang mga tao dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Inaayos na rin, Mel, ang lahat sakaling iakyat pa ang alert status ng nasabing bulkan. Pababaon na! My God! Nasa baba na! Sa gitna ng dilim, tanaw kahit sa malayo ang pagdaos-dos ng tila, nagbabagang mga material mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa PHIVOLCS, pasado alas 6:30 kagabi na magsimulang maobserbahan ang crater glow o banaag sa tuktok ng bulkan. Gayun din ang pagdaloy ng uson o pyroclastic density current. Pinaghalo itong volcanic gas at mainit na mga bato na agad pumapatay sa lahat ng nadaraanan. Kinaumagahan naman, nagbuga ng makapal na usok ang Mayon. Mas naninag na yan ngayon kumpara kahapon dahil wala ng mga ulap na tumakip sa bulkan kahapon kung kailan maulan. Kitang-kita ngayon kung gaano kakapal ang ibinuga nitong usok na may kasamang abo. Katunayan, kinumpirma ng PHIVOLCS na nagka-ash fall o umulan ng abo sa ilang bahagi ng Albay ngayong araw. Bakas yan sa ilang halaman at sasakyan sa bayan ng Santo Domingo, Legazpi at Camalig. May nabuuring panibagong lava dome sa tuktok ng bulkan bago magtanghali kanina habang patuloy ang pagdaloy ng uson ayon sa PHIVOLCS. Nakuhanan din ng uson sa bahagi ng bayan ng Santo Domingo kung saan kitang-kitang pagporma ng mala cauliflower na usok mula sa bulkan bunsod ng pyroclastic density current at rockfall event. Ang ilang bahagi ng Santo Domingo nakaranas din ng ashfall kaninang umaga. Hindi bababa sa 5 lokalidad ang nakaranas ng manipis na ashfall batay sa abiso ng PHIVOLCS. Kaya sa mabinid sa Legazpi City kung saan nakaparada ang ipinapasadang jeep ni Jelon. Kagabi pa to, sir? Kagabi pa po. Opo, sa garahe. Sa barangay Matanag, kita pa sa bubong ng fishballs cart ni Dayan ang manipis na abo. Dahil nasa 8-kilometer radius sila mula sa bulkan, naghahanda na rin sila sa posibleng paglikas. Para makapaghanda na po. Kung sakali pong magtuloy-tuloy yung pagbubuga ng Mayon. May abo rin sa sagingan sa gilid ng bahay ni na Jay. Malapit din sila sa daanan ng tubig kung saan pwedeng rumagasa ang lahar. Kaya ngayon pa lang, nakaimpake na sila. Likas naman kapag sinabi ng barangay o nagpatawag ng lilikas naman kami agad. Nanatili pa sa alert level 3 ang status ng Bulkang Mayon. Ibig sabihin, bawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Ayon sa PHIVOLCS, sakop ng 6-kilometer permanent danger zone ang ilang barangay sa mga bayan ng Tabaco, Palilipot, Ligao, Santo Domingo, Camalig, Daraga, Ginobatan, Legazpi City at Bakakay. Nakaalerto naman ang mga lugar na nasa extended danger zone o yung nasa 7 to 8 kilometer radius ng bulkan. May namataan din ng PHIVOLCS na bagong dark lava dome kung saan lumalabas ang uson. Nasa 49 na uson daw ang naitala sa buong umaga. Kabilang sa mga naitala na aktibidad ng bulkan ang isang volcanic earthquake, 162 rockfall events, at 50 pyroclastic density currents o uson. Naglabas din ito ng sulfur dioxide o asupre na tinatayang 702 tonelada. May steaming din na 200 metro ang taas at ang pagsingaw nito ay napadpad sa hilagang silangan. Meron ding ground deformation o pamamaga ng bulkan. Ayon sa gobernador ng Albay, pirmado na niya ang pagdedeklara ng state of calamity sa probinsya na papadaanin pa sa sangguniang panlalawigan. We are anticipating, as mentioned by PHIVOLCS, that alam mo naman si Mayon, it may take months, no? So we have to make use of our quick response budget. Dumating si Albay si DSWD Secretary Rex Gatchalian para tiyakin ang sapat na supply ng pangailangan ng mga evacuee na sa huling tala ay nasa 983 families o mahigit 3,500 na individual. Ngayon kasi 1,000 pa lang, so kayang-kaya. Pero pagdating na dumami pa yan, sana wag naman, kailangan nakahanda rin tayo. Handa naman ang DSWD, pero ang gusto namin is ano yung magiging sistema. We're fixing the system with the local government units, with the province, kung ano yung role ng bawat isa. What if mag-alert level 4? Ito ngayon ang mabigat. That's why nandito Secretary.
mag-anticipate na tayo. You are now talking of about 50,000 to 70,000 individuals na ating may-maintain. Ayon kay Gatchalian, tumutulong din daw sila sa setup ng evacuation centers, mobile kitchen at water truck. Kanina, kahit patuloy ang pag-aalboroto ng bulkan, naging pasyalan pa rin ang Salvacion Rotonda dito sa Legazpi City. Ang magkakatrabaho mula sa Daet, Camarines Norte, sinamantala ang pamamasyal habang narito sa syudad. Sobrang gayon po. Sobrang gayon. Ang banding dito ng magkakaibigan mula Cabanatuan City, Nueva Ecija, hindi pinigil ng pag-aalboroto ng bulkan. Ay, na-amaze kami. Maganda. Just fulfilling. Mel, kahit nga maraming uson yung bumaba mula doon sa bunganga ng Bulkang Mayon, sinabi sa atin ni Governor Rosal na wala naman daw naitala na nasaktan doon sa mga residente. Patunay na nailabas nila mula doon sa 6-kilometer permanent danger zone ang mga tao. Yan ang latest mula rito sa Legazpi. Albay, balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.